Lang pagtakbo, hindi lang ito nakatulong ng pinansyal sa kanyang pamilya. Nagsimula na ding matupad ang kanilang mismong matagal ng mga pinapangarap. Ito ang mga batang hinirang na kampiyon sa huling paligsahan sa pagtakbo na sinalihan ng libu-libong bata sa Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lamang pisikal na dusa, kundi may mga balakid din silang hinakbangan para marating ang dulo ng pagtakbo para sa pangarap. Kaysa magtrabaho ako, yun po, sa sports na lang, baka yun po, manalo. Dahil sa gantimpalang nakalaan para sa mga matagumpay na mga atleta, pagkasabi ng ready, get, set, go, buhos lakas nilang sinusuong ang laban. Mauwi lang ang kampyonato. Tulad ni Deo, sa edad na 15 anyos, gumagawa na ng ingay sa tennis court. 6 na taong gulang lamang daw si Deo nang unang humawak ng raketa at maglaro ng tennis. Dito sa Riles sa Sampaloc, Manila, nabuo ang mga pangarap ni Deo, kung saan siya naging pulot boy sa kalapit na tennis court. Ito po yung tennis court kung saan ako nag-umpisa maglaro. Ito po yung mga linya, hindi pa natatanggal. Doon po yung bahay namin, doon saan tinayo. 2007 pa po, giniba na po yung mga bahay dito. At yung sa amin, nasama na. Buhos naman ang suporta ni Mang Lito sa panganay nitong anak. Palo pa rin kami ng palo ni Papa. Walang tigil-tigil, araw-araw. Tapos hanggang sa amin, meron pong kumuha sa akin isang coach. Nasilip siya na may potensyal. Hindi ngayon, parang timing lang may sapatos, raketa. Nagkaroon siya ng raketa na yung aluminum na Wilson noon. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Para lalong tumaas yung educational level, tapos doon makakapag-concentrate siya ng mabuti, tataas yung concentration level niya, tataas yung level ng tennis niya. So we all agreed, lilipat siya ng high school sa San Beda College. Ipamalas na galing ni Deo, kinuha siya ng San Beda College at binigyan ng scholarship upang makatuntong sa high school. Nakikita naman namin na talagang nagpupursige siya sa kanyang pag-aaral. Jeepney driver ang ama ni Deo. Simpleng may bahay naman ang kanyang ina. Hindi ko naman iniisip na darating sa ganyan eh. Nung time na damatay sa ganyan, tuwang-tuwa ko, proud ako sa kanya. Hindi ko lang pinaalata sa kanya. Go na rin sa Malaysia at Indonesia, kung saan nakapag-uwi siya ng mga medalyang ginto. Sumali po ako ng Milo Little Olympics nung grade 6 po ako. Nung nag-wet nga po ako yung napiling MVP. Meron daw allowance na 5,000 binigay kay mama. Dito sa pinale ng laro, kung saan naglalaban-laban ang mga pinakamagagaling na manlalaro sa buong bansa. Ito na ngayon ang kanyang ika-4 na taon sa paligsahang ito. Nilampaso ni Deo ang kanyang kalaban sa score na 8-0. Nasungkit na naman ni Deo ang kampyonato. Ito naman si Doren, nasa ika-6 na baitang sa elementarya sa Labangon Elementary School dito sa Cebu. Bunso sa 3 magkakapatid, nangangamba si Doren na hindi makatuntong ng high school at kolehiyo. Kaya naman ang mabalitaan ni Doren na may makukuhang pabuya sa mga mapipiling atleta na lalahok sa gaganaping Visayas Little Olympics, dagli-dagli itong nagpalista. Wala naman po akong ibang maisip kasi kaysa magtrabaho ako. Yun po, sa sports na lang, baka yun po, manalo. Nakikita ko sa kanya ang sinseridad sa kanyang training. Na gusto siyang matuto. Nag-iisang babae lamang si Doren sa kanilang grupo. Pero kaya nitong makipagtagisan ng lakas at bilis sa kanyang mga kaensayo. Kaya't sa araw ng kanyang karera, buo ang kumpiyansa ni Doren. Ready, get set, go! Puntiryan nito ang panalo. Sa
naitalang oras ni Doren sa 100-meter hurdles, nasungkit nito ang medalyang ginto. Parang kinakabahan ako. Sabi ko, oh Lord, tulungan mo nga ako maging champion. Dahil dito, si Doren ang kumakatawan sa buong Visayas para sa national finals ng track and field sa Milo Little Olympics na ginawa sa Cebu. Sa pagtatapos ng laban, naiuwi ni Doren ang 2 ginto, 1 pilak at 2 tanso. Umaasa po na baka meron pong maka-pick up sa akin ng scholarship sa sekundarya. Kailangan gold para sa pamilya ko. Hindi daw dito nagtatapos ang laban ni na Doren at Deo. Muli nilang paghahandaan ang susunod na hamon. Ready, get set, go! Dahil patuloy ang kanilang pangarap na maabot ang mas malaking tagumpay sa